guys, Hi guys, dito ulit ako sa ito, pag may naka-ready dito na ganito, ibig sabihin, paplansyahin ko yan. Guys, itong nililinisan ko nito, mag 2 years pa lang ako dito. Pero, grabe. Ay, no, sobrang 2 years na pala. Sobrang 2 years na pala. Sobrang bait nito, literal. Bagong bahay din nila to, nakalipat na sila. And, dinala nila kami. I mean ako, dinala nila ako dito kasi ayaw na nila ng iba na cleaners. Kwento ko lang, nakilala ko to sa isang work ko din na part-time cleaning. Nakilala ko siya kasi nirecommend siya sa akin nung isang work ko. At ito naman is ka-workmate niya, ka-office mate niya. Noong pa man, una pa lang, sabi sa akin nung nag-recommend nito na yan yung pinaka mabait na katrabaho ko sa office. Sobrang gustong-gusto niya. So, nung na-meet ko na yung family nito, sobra, isa lang ang anak nila. Sobrang bait niya. As in, wala ako masabi. No complain, no anything. Kasi, minsan dito, minsan may mga ganitong malilinisan ka na medyo maselan, medyo maano sa oras. Although, okay lang yon, pero merong iba naman kasi na yung akala nila katulong ka na nila. Yung kung mag-utos sila, kung may ipapagawa sila sa'yo, akala mo laging deep cleaning. Kasi ang punta mo dito is always regular cleaning lang naman. Pero may mga times na magdi-deep clean ka. At yun ay, ang ginagawa namin is open time pag deep cleaning. Kasi pag sinabi natin deep cleaning, lilinisin mo lahat, loob ng cabinets, as in loob. Basta sa kusina pa lang kasi maubos na yung oras mo pag loob na ng mga cabinets kasi kailangan mo tanggalin yung mga nasa loob, mga baso or kung ano man, yung mga plato, kutsara, tatanggalin mo. So, maano siya sa oras. Pero meron namang iba na hindi nag-open time pero may skip kang lilinisan. Like for example, gusto ipa-deep clean sa'yo yung kitchen. Hindi na nila ipapalinis yung taas. Ganun lang naman. Tsaka ang kagandahan dito, minimake sure din nila na wala sila pag naglilinis ako. Although halos lahat naman ng work ko, almost ng trabaho ko sa cleaning, walang tao. Pero mostly yung iba, may mga work from home. Pero hindi mo sila mararamdaman kasi kung nasaan ka, andun lang sila sa office or
So every Thursday, ito talaga ang trabaho ko. Weekly to siya nagpapagawa ng linis sa bahay nila. Malaking tulong sa akin. Tsaka nung lumipat kami dito, kung iisipin mo, mas lumiit ng kaunti yung bahay nila, yung bagong bahay nila kaysa doon sa dati nilang inuupahan. Pero yung kalat is same lang. And mas medyo dumami yung kalat kasi dahil sa liit ng space nila, nadala nila yung kung anong kalat nila doon. Tsaka dito talaga, hindi nawawala yung buhangin sa sahig. Lahat talaga, lalo na pag may mga bata kasi from school. Kahit sa bahay namin, hindi nawawala ang buhangin kasi naglalaro ang mga bata sa sand. So, nadadala nila sa mga shoes nila. Nung bago pa lang kami dito, hindi ko maintindihan bakit may mga sand, galing ba to sila sa dagat. Yun pala, talagang bawat school, meron silang playground. Tapos yung playground is, ang nakalagay is sand. Tapos yung mga yon pumapasok sa shoes. So, nabibitbit nila sa bahay. So guys, ito talaga ang pinaka-routine ko everyday. Every Thursday. After ko dito, habang nasa school sila, pag maaga-aga ako natatapos, kaya pa umuwi muna ako para magluto ng food. Tapos, sundo ng bata at makakain muna si Uno kasi pupunta din kami ng karate nila. After school activity, yun yung sinasabi ko. At yun weekly din na school ni Uno sa karate. Tapos sa mga susunod na araw, meron ulit siyang swimming. Si Dos kasi, nakalista na siya. So, waiting pa ako sa mga calls kasi limited lang yung para kay Dos sa swimming kasi meron silang age na dapat ipasok yung bata. Meron din naman silang baby school pero mahal ang bayad nun. Pero niregistered ko si Dos sa swimming. Kaka 5 niya lang. So, ang gusto nila mangyari is mag 5.5 bago siya maipasok. So, medyo more than 6 months na kami nag-aantay ng call kasi yun talaga ang pinakamatagal to 7. Yung iba nga is umaabot din ng 1 year kasi minsan puno ang kung saan ka nagpa-registered, puno ng mga bata. So anyway, nakakapagod tong ginagawa namin. Si tatay nasa regular school niya pero talagang okay lang kasi worth it naman. Siguro nasabi kong nakakapagod kasi hindi naman kami sanay sa ganitong routine sa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi, sabi nga nila dito, lalo ng mga matatanda, more upo daw sa Pinas. Dito naman more work. Mahirap dito pag may bata. Mahirap na masarap kasi syempre pag pagod ka sa trabaho, tapos nakakausap mo yung mga anak mo, nawawala minsan yung pagod mo. Pero minsan talaga hindi naiiwasan na galing ka na work, tapos sundo ka pa sa kanila. Tapos pag sundo sa kanila, syempre mag-aasikaso pa kayo ng kakainin. Tapos aalis kayo sa mga after school activity. Syempre aantayin mo sila. Minsan inaabot na kami ng gabi sa labas. Okay kung hindi winter, pero pag summer, okay lang din. Kasi pag winter, talagang nakakatamad kumilos. Sobrang swerte ko na lang talaga kasi yung kilos namin ni tatay is alam namin at sobrang swerte ko kay tatay kasi talagang team kami sa bawat kilos namin, sa bawat araw-araw na nangyayari sa amin, lagi kaming team. Lagi kaming, hindi na kami nagtatanungan, ikaw sa ganito, ikaw sa ganun. Unless na lang kung busy talaga yung isa sa trabaho sa Tapos na ako dito at kailangan ko na itapon yung basurahan. Kailangan mo din kasi palitan yung basurahan nila, lalo na pag puno. At syempre, yung tapunan naman is malapit lang sa area nila. Pero minsan, merong mga 3 minutes walk ang layo ng basurahan. So dito naman, since sobrang aga ko pa, kailangan ko muna umuwi para makapagluto talaga ng kakainin muna namin. Para pagdating ng mga bata, diretso kain. Tapos, pagkakain, punta na kami sa city para dun sa school ni Uno.
So dito ako palagi nagpa-park ng bike kasi libre siya basta meron ka lang personal o OV chip card yung ginagamit pag sumasakay ka sa mga metro, sa bus, basta meron ka lang ng personal, libre ka na dito. Tapos nagbabike na rin ako pa uwi. Medyo malayo yung bahay pero okay lang kasi makakatipid na rin ng pamasahe. Nakarating na din ako sa bahay. Ako ay magkakape lang ng kakain ng biscuit kasi pahinga lang ng onte bago ako kikilos. Ito na talaga yung pinaka-me time ko pag wala yung mga bata at wala si tatay. Lahat naman tayo may after ko magkape, prepare ko na rin yung uniform ni Uno. Pinaplansya ko talaga to. Pero hindi ko siya weekly nilalabhan kasi dun niya lang naman to sinusuot sa karate niya. And minsan, inuuwi niya nakasuot na, pwede naman. Medyo mas selan kasi yung kimono na yon, so hindi siya pwede basta palaging labhan kasi baka lumiit, lalo na pag nalalabhan sa mainit. Nilalabhan ko lang siya sa normal na labas. So ito, nakarating na kami, nakarating na sila sa bahay, nakakain na rin. Papunta naman kami ngayon sa karate school niya. At syempre kasama na kami lahat, natapos na si tatay, nakauwi na from work, tapos silang Uno at Tos nakauwi na din from school. So ngayon ready na kami pumunta. Ito talaga ang Thursday lagi namin. Alam nyo ba dito mas masarap maglakad kaysa sumakay or magbike? Kasi dito talaga meron kang part na pwede mong lakaran, pwede mong separate yung kung saan ka magbabike. So makakaramdam ka na safe ka sa nilalakaran mo at mahangin, fresh, maririnig mo yung mga ibon. So guys, mabilisan na, nandito na kami ngayon sa city. So sa mga oras na to, umihilang si Kuya Unan, tatay. So video muna ako para ipakita sa inyo. Ito is nakarating na kami sa pinaka-city, sa Central Station. Yung kulay orange na yun, dun lahat yung kang sasakay ng train. Dito yung mga metro, yung mga bus, para yung pinaka-main nila dito. Tsaka ito ding area na to, ito yung parang pinakapuntahan ng mga turista. So, kaya laging madaming tao. Naku guys, lalo pag maraming pag maganda yung weather, sobrang dami ng tao. Buti nakita nyo kami, tay. Ha? Actually, hindi ko yan nakita na amoy namin. Naamoy. Visit.
up in the sky. Linda, Linda, Linda. Dos. Dos, go. $3.30? Ayoko. Here, Dos. Here's the sofa. I can use you on the sofa. Tatay! Bye-bye. Si tatay na ang maglalakad at maghahatid kay Uno doon sa school karate niya. Okay. So, yung lakad niya ay siguro mga 10 minutes yung lakad nila kung mabagal ka. So, kami naman ni Uno habang ni Dos, sinantay namin si tatay. Medyo nag-ikot-ikot lang kami kasi doon sa area na yon, dito sa area na to, andito na yung mga bilihan ng, kung baga, pinaka-shopping area na to ng mga bilihan. Like damit, Zara, H&M, basta andito lahat. Yay! So after namin mag-ikot, dito na rin kami mag-dinner. Maya-maya lang susunduin na ni tatay si Kuya Uno at kakain lang din dito sandali at uuwi na din kami kasi kinabukasan may mga work at school din pa ang mga bata. So nakarating na si Uno. After nito, uwi na kami. And then para pagdating namin sa bahay kasi gabi na rin. Time to sleep na nila. Ang 7:30 dapat nasa bed na sila eh. So anong oras na rin ngayon? Magsa 7 na. Tapos pag uwi pa namin magpapas 7. Minsan nakakarating kami 8. So at least pagdating namin tulog na lang. Ayun guys, nakauwi na kami sa bahay na medyo magulo dahil sa mga gamit namin. So after magbihis ng mga bata, diretso na din sila sa bed at sanay naman na sila. Kailangan lang talaga isarado yung maigi yung bintana, yung kurtina kasi maliwanag pa talaga sa labas. Mapapa-thank you Lord ka na talaga sa araw na to. Lagi kami nagpapasalamat kay ama ni tatay kasi hindi biro kung anong meron kami ngayon at hindi din biro yung ginagawa namin at kinakaya namin ni tatay sa araw-araw na ginagawa namin. Thank you for watching guys. Don't forget to subscribe my channel kung feel mo. Bye!